Naranasan mo na bang ibigay ang lahat, kahit ang huling sentimong natitira sa bulsa mo, para sa isang taong hindi mo naman kakilala? Sabi nila, sa mundong ito, kailangan mong maging badamot para mabuhay. Pero sa kwentong ibahagi ko sa inyo ngayon, papatunayan natin na ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng pera sa bangko, kundi na sa tamang tibok ng puso. Ngayong oras na ito, samahan ninyo akong balikan ang buhay ni Mang Inteng, isang matandang janitor na itinaya ang lahat sa gitna ng ulan, at kung paano siya ginantimpalaan ng tadhana sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ito ang kwento ng sakripisyo, pag-asa at ang lihim na resibo ng kabutihan. Sa gitna ng ingay at gulo ng Maynila, may isang lalaking tila anino na lamang sa paningin ng marami. Siya si Mang Inteng, 65 taong gulang. Ang kanyang uniforme ay kupas na at ang kanyang sapatos ay butas-butas na sa katandaan. Trabaho niya ang maglinis ng banyo at magpulot ng kalat sa isang malaking mall sa Makati. Araw-araw bago sumikat ang araw, nakatayo na si Mang Inteng sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang buhok na puti na ang kulay at tinitingnan ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Para sa atin ito, Marta. Bulong niya sa hangin. Wala silang anak, kaya't ang tanging kasama niya sa buhay ay ang mga alaala ng nakaraan at ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Isang gabi malakas ang buhos ng ulan. Katatapos lang ng shift ni Mang Inteng. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, nakita niya ang isang batang lalaki sa gilid ng kalsada. Ang bata ay basang-basa, walang payong, at ang masakit nito, humahagulhol ito sa pag-iyak. Nilapitan siya ni Mang Inteng. Eho, bakit ka narito sa ulan? Bakit ka umiiyak? Tanong ng matanda habang pinapayungan ang bata gamit ang kanyang sirang payong. Tumingala ang bata. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot. Ang pera po. Nawala ko ang pera para sa gamot ni nanay. Hindi po siya makahinga. Kailangan niya ng nebulizer at gamot sa hika. Tinakaw po ng mga tambay ang bag ko. Biglang tumigil ang mundo ni Mang Inteng. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang kanyang sahod para sa buong buwan. Kakukuha lang niya nito kanina. Iyon din ang pangbayad niya sa kanyang maliit na kwarto at pambili ng kanyang sariling maintenance para sa dugo. Kung ibibigay niya ito, wala siyang makakain sa loob ng isang buwan. Tumingala si Mang Inteng sa langit. Tila tinatanong ang Diyos kung bakit sa dinami-rami ng tao, sa kanya pa ipinakita ang batang ito. Ngunit naramdaman niya ang isang init ng kanyang puso. Inabot niya ang kanyang pitaka at ibinigay ang lahat ng laman nito sa bata. Heto, eho, kunin mo ito. Takbo ka na sa butika. Huwag mong hayaang mawala ang nanay mo. Nagulat ang bata. Pero, lolo, paano po kayo? Marami po itong pera. Ngumiti si Mang Inteng, isang ngiting punong-puno ng kapayapaan. Huwag mo akong alalahanin. Ang Diyos na ang bahala sa akin. Ang hiling ko lang sa iyo, kapag lumaki ka na at nakakita ka ng taong nangangailangan, huwag kang mag-atubiling tumulong. Ibayad mo ang utang mo sa akin sa pamagitan ng pagtulong sa iba. Hindi alam ng bata ang sasabihin. Niyakap niya ang matanda at tumakbo palayo sa ulan. Dala ang pag-asa para sa kanyang ina. Hindi alam ni Mang Inteng na ang gabing iyon ang magiging mitsa ng isang himala makalipas ang 2 dekada. Lumipas ang 20 taon
Ang Makati na dati ay puno ng lumang gusali. Ngayon ay puno na ng nagtatataasang skyscrapers. Ngunit si Mang Enting nananatiling tila naiwan ng panahon. Hindi na siya makapagtrabaho bilang janitor dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod at ang lumalalang hika. Nakatira na lamang siya sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng estero. Ang kanyang tanging libangan ay ang pakikinig sa radyo at ang pagbabasa ng Biblia. Isang gabi habang ang ulan ay muling bumubuhos, tila nagpapaalala sa gabing ibinigay niya ang lahat. Naramdaman ni Mang Enting ang isang matinding sikip sa dibdib. Sinubukan niyang abutin ang kanyang gamot, ngunit wala na itong laman. Wala siyang pera. Ang kanyang huling sentimo ay naubos na sa pambayad ng kuryente. Panginoon, bulong niya habang naghahabol ng hininga. Kayo na po ang bahala sa akin. Nawalan siya ng malay sa gitna ng kadiliman. Nagising si Mang Enting sa isang puting kwarto. Malamig ang hangin at may mga makinang tumutunog sa kanyang paligid. Naguluhan siya. Nasa langit na ba ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit nakita niya ang isang nurse na lumapit sa kanya. Lolo, gising na po pala kayo? Nakita kayo ng kapitbahay ninyo at dinala kayo rito sa St. Jude Medical Center? Sabi ng nurse. Imbis na matuwa, natakot si Mang Enting. Alam niyang pribadong ospital ito at napakamahal ng bayad. Wala akong pera. Paano ako makalalabas dito? Mapupunta ako sa kulungan. Ang tanging nasa isip niya. Araw-araw, habang nagpapagaling, puno siya sa kaba at tuwing may pumapasok na doktor o nurse, dala ang mga resibo. Dumating ang araw na maaari na siyang lumabas. Isang matangkad na doktor ang pumasok sa kanyang kwarto. Ang pangalan na nakalagay sa kanyang gown ay Dr. Kevin Santos. Seryoso ang mukha ng doktor habang tinitingnan ang chart ni Mang Enting. Doc, panginginig na sabi ni Mang Enting. Patawarin niyo po ako. Wala po akong pambayad sa inyo. Kahit itrabaho ko po ito ng habang buhay, hindi ko mapabayaran ang operasyon at gamot ko. Tumitig ang doktor sa matanda. Dahan-dahan itong ngumiti at iniabot ang isang sobre. Lolo, basahin niyo po ang resibo sa loob. Nang buksan ni Mang Enting ang sobre, wala siyang nakitang halaga o numero. Sa halip, may nakasulat na mensahe sa likod ng resibo. Bayad na po ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Gamit ang isang basong tubig, isang sirang payong, at ang buong sahod ng isang busilak na puso. Maraming salamat, Lolo Enting. Dahil sa inyo, naging doktor ako. Dahil sa inyo, nabuhay ang aking ina. Napaiyak si Mang Enting. Ang batang tinulungan niya sa ulan noon, ang doktor na pala na nagligtas sa kanya ngayon. Hindi natutulog ang Diyos. Ang kabutihang itinanim, aanihin mo sa oras na hindi mo inaasahan. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.